Sa isang tahimik na bayan sa New Hampshire, na nababalutan ng malamig na simoy ng hangin, isinilang si Ellen Harmon. Ang kanyang pagkabata ay walang pagkakaiba sa ibang bata sa kanilang panahon. Siya ay masayahin, matulungin, at may matinding pagmamahal sa Diyos. Ngunit sa likod ng simpleng buhay na ito, may isang lihim na dahan-dahang gumigising sa loob niya. Isang bagay na magpapabago hindi lamang sa kanyang buhay, kundi pati na rin sa daan-daang libong tao sa hinaharap. Ang lihim na ito ay ang espiritu ng propesiya. Sa murang edad na siyam, nagkaroon si Ellen ng isang malagim na aksidente. Tinamaan siya ng bato sa mukha na nagdulot ng matinding pinsala at nagpabago sa kanyang anyo. Ang pangyayaring ito ay nagdulot sa kanya ng matinding paghihirap, hindi lamang pisikal, kundi pati na rin emosyonal. Dahil sa insidente, hindi na siya nakapag-aral at napilitang manatili sa bahay. Sa kabila ng lahat ng sakit at pagsubok, hindi niya kailanman tinalikuran ang kanyang pananampalataya. Sa halip, lalo pa itong tumibay. Ang oras na dapat sana ay iginugugol niya sa pag-aaral at paglalaro ay naging oras ng paghahanap sa Diyos. Dito nagsimula ang kanyang mas malalim na pag-unawa sa Biblia at sa mga turo nito. Hindi nagtagal, sumama si Ellen sa isang malaking kilusan na kilala sa tawag na Great Second Advent Awakening. Ito ay isang kilusan na naniniwala sa malapit ng pagbabalik ni Jesus. Sa gitna ng kilusang ito, lalo pang lumalim ang kanyang pananampalataya. Subalit, matapos ang itinakdang petsa ng pagbabalik ni Jesus noong 1844, na kilala bilang Great Disappointment, marami ang nawalan ng pag-asa. Sa panahong ito, sa gitna ng matinding kalungkutan at pagkalito, nagkaroon si Ellen ng kanyang unang pananawagan o vision. Ito ang unang beses na nakaranas siya ng direktang pakikipag-usap sa Diyos na nagbigay sa kanya ng malinaw na mensahe ng pag-asa at paggabay para sa mga nanatiling tapat. Ang unang pananawagan na ito ay nagbukas ng daan para sa sunod-sunod pang mga pananawagan na tatagal sa loob ng maraming taon. Sa bawat pananawagan, naglalahad ang Diyos ng mga aral, payo, at mga hula na tumutukoy sa kalusugan, edukasyon, at sa hinaharap ng simbahan. Ang kanyang mga karanasan ay hindi madaling tanggapin ng iba. Marami ang nagdududa, nanguusig, at hindi naniniwala. Ngunit sa bawat pagsubok, nanatili siyang matatag. Ang mga mensahe na natatanggap niya ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa buong simbahan. Sa pamamagitan ng kanyang mga isinulat na aklat at artikulo, nagsilbi siyang gabay at inspirasyon. Ang simula ng kanyang misyon bilang isang propeta ay hindi madali. Kinailangan niyang harapin ang mga pagdududa, panunuya, at pagtanggi mula sa mga tao sa kanyang paligid. Ngunit sa bawat mensahe na ibinibigay sa kanya, lalo siyang nagiging matatag. Ang kanyang pananawagan ay hindi lamang tungkol sa hinaharap, kundi pati na rin sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ang kanyang mga isinulat ay tumutukoy sa tamang paraan ng pagkain, ang kahalagahan ng pag-aaral, at ang pagiging tapat sa Diyos. Ito ang simula ng isang paglalakbay na magtataguyod ng isang kilusan na kilala sa buong mundo bilang Seventh-day Adventist Church. Ang lihim na nagsimula sa isang tahimik na bayan sa New Hampshire ay lumago at kumalat sa buong mundo. Ang batang babaeng minsan ay nabalian ng pag-asa ay naging boses ng Diyos na nagbibigay ng liwanag sa madidilim na panahon ng pagdududa at kawalan ng pag-asa. Ang kanyang kwento ay isang patunay na ang kapangyarihan ng Diyos ay maaaring magamit ang sinumang handang maglingkod sa Kanya, gaano man kaliit o simple ang simula. Kung nasisiyahan ka sa nilalaman, tiyaking mag-subscribe sa channel, mag-like, mag-komento, at i-on ang mga notification. Matapos ang Great Disappointment noong 1844, ang mga naniniwala sa nalalapit na pagbabalik ni Jesus ay nalito at nawala ng pag-asa. Sa gitna ng kaguluhan na ito, si Ellen Harmon ay nagsimulang maging isang mahalagang boses. Ang kanyang mga unang pananawagan o visions ay hindi lamang nagbigay ng katiyakan na ang mga naniniwala ay hindi inabandona ng Diyos, kundi nagbigay din ng bagong direksyon. Ipinakita sa kanya ang isang malaking mapa ng espiritual na paglalakbay ng mga tapat na nagpaliwanag kung bakit hindi naganap ang inaasahang pagbabalik ni Kristo sa panahong iyon. Sa kanyang mga pananawagan, ipinakita sa kanya ang isang mas malawak na pananaw sa sanctuary o banal na dako sa langit. Ayon sa kanyang mga mensahe, ang paglilipat ni Kristo mula sa banal na dako patungo sa kabanal-banalang dako sa langit noong 1844 ay hindi ang kanyang pagbabalik sa mundo, kundi ang simula ng isang paghuhukom ng imbestigasyon.
Ito ay isang proseso ng paglilinis ng mga kasalanan ng mga tapat na naghahanda sa kanila para sa kanyang ikalawang pagparito. Ang mga bagong kaalamang ito ay nagbigay ng bagong kahulugan sa mga pangyayari at nagpalakas ng pananampalataya ng mga mananampalataya. Sa panahong ito, nakilala ni Ellen si James White, isang masigasig na mangangaral na nagbahagi ng kanyang pananampalataya at pasyon. Hindi nagtagal, sila ay nagpakasal at nagsama sa kanilang misyon. Sa tulong ni James, nagsimulang isulat ni Ellen ang kanyang mga pananawagan na naging mga aklat at artikulo. Ang mga sulatin na ito ay nagbigay linaw sa mga aral ng Biblia at nagbigay gabay sa mga nananampalataya. Sa pamamagitan ng kanilang pagsasama, mas naging epektibo ang pagpapalaganap ng mga bagong kaalaman. Ang mga mensahe na natanggap ni Ellen ay hindi lamang tungkol sa teolohiya. Isa sa mga pinakamahalagang aral na ibinigay sa kanya ay tungkol sa reformang pangkalusugan. Ipinakita sa kanya na ang kalusugan ng katawan ay konektado sa kalusugan ng espiritual. Nagbigay siya ng mga detalyadong payo tungkol sa tamang pagkain, pag-iwas sa masasamang bisyo tulad ng alak at tabako, at ang kahalagahan ng sapat na pahinga at ehersisyo. Ang mga aral na ito ay nagresulta sa pagtatatag ng mga sanatorium at mga institusyong pangkalusugan na nagiging modelo hanggang sa kasalukuyan. Bukod pa sa kalusugan, nagbigay din si Ellen ng mga aral tungkol sa edukasyon. Naniniwala siya na ang edukasyon ay hindi lamang tungkol sa kaalaman, sa aklat, kundi sa paghubog ng buong pagkatao, isip, katawan, at espiritu. Nagbigay siya ng direksyon sa pagtatatag ng mga paaralan at unibersidad na magtuturo ng Biblia at praktikal na kasanayan. Ang mga institusyong ito ay nagbigay ng daan sa libu-libong kabataan na magkaroon ng matatag na pananampalataya at maging kapakipakinabang na miyembro ng lipunan. Sa kabila ng kanyang malaking kontribusyon, patuloy na naharap si Ellen sa mga pagsubok. Marami pa rin ang nagdududa sa kanyang mga kakayahan at nagsasabi na siya ay isang impostor. Ngunit sa bawat pagsubok, lalo siyang nagiging matatag. Ang kanyang mga sulatin at ang bunga ng kanyang gawain ay nagsilbing patunay sa kapangyarihan ng Diyos na gumagamit ng isang ordinaryong tao upang maging kanyang boses. Ang kanyang buhay ay isang patunay na ang pananampalataya ay hindi lamang tungkol sa paniniwala, kundi sa pagkilos at paglilingkod. Sa pamamagitan ng kanyang halimbawa, marami ang natuto na maniwala sa kapangyarihan ng Diyos at maging instrumento sa pagpapalaganap ng kanyang mensahe. Ang paglalakbay ni Ellen at James White ay hindi nagtapos sa pagpapalaganap ng mga mensahe sa pamamagitan ng pagsasalita at pagsusulat. Sa kanilang paglalakbay, nakita nila ang pangangailangan para sa isang mas formal na istruktura na magpapatatag sa mga aral na kanilang ibinabahagi. Ang kanilang layunin ay hindi lamang magturo ng Biblia, kundi magtayo rin ng isang komunidad na nabubuhay ayon sa mga turo nito. Ito ang naging simula ng Seventh-day Adventist Church. Noong 1863, sa Battle Creek, Michigan, formal na inorganisa ang Seventh-day Adventist Church. Sa panahong ito, malaki ang naging papel ni Ellen White. Bagaman hindi siya nagkaroon ng formal na posisyon sa pamunuan, ang kanyang mga pananawagan at payo ay nagsilbing pundasyon ng mga doktrina at pamamahala ng simbahan. Ang kanyang mga sinulat ay nagbigay direksyon sa bawat hakbang mula sa pagpili ng pangalan ng simbahan hanggang sa mga plano para sa misyon. Ang pagpili ng pangalan ay mahalaga. Seventh-day Adventist na sumasalamin sa kanilang paniniwala sa pagpapanatili ng ikapitong araw bilang Sabath at sa nalalapit na pagbabalik ni Jesus. Isa sa pinakamahalagang kontribusyon ni Ellen sa pag-unlad ng simbahan ay ang kanyang mga mensahe tungkol sa misyon. Naniniwala siya na ang simbahan ay hindi dapat manatili sa loob ng apat na sulok ng gusali nito. Sa halip, dapat itong kumalat at dalhin ang mensahe ng pag-asa at pagmamahal ng Diyos sa buong mundo. Dahil dito, nagpadala ang simbahan ng mga misyonero sa iba't ibang bansa. Sa bawat bagong teritoryo, kasama ang pagpapalaganap ng ebanghelyo, nagtatag din sila ng mga paaralan, ospital, at palimbagan alinsunod sa mga pananawagan ni Ellen. Ang diskarte na ito ay nagpatunay na epektibo at nagbigay daan sa mabilis na paglaganap ng simbahan. Ang health reform ay isa pang malaking bahagi ng kanyang mga mensahe na naging pundasyon ng simbahan. Si Ellen ay may detalyadong mga pananawagan tungkol sa kung paano dapat pangalagaan ng mga tao ang kanilang mga katawan. Itinuro niya na ang katawan ay templo ng banal na espiritu
at dapat itong pangalagaan ng mabuti. Ang mga payo niya ay kinabibilangan ng pagiging vegetarian, pag-iwas sa kape, tsaa, at mga pampalasa, at ang kahalagahan ng tubig, hangin, at sikat ng araw. Dahil sa mga aral na ito, itinatag ang unang institusyon para sa kalusugan na tinawag na Western Health Reform Institute sa Battle Creek. Sa paglipas ng panahon, ito ay naging Battle Creek Sanitarium na naging modelo ng mga Adventist hospital sa buong mundo. Gayun din, ang edukasyon ay isang mahalagang bahagi ng kanyang mga mensahe. Ipinakita sa kanya na ang edukasyon ay dapat na holistiko, na nagpapalakas hindi lamang ng isip, kundi pati na rin ng karakter at espiritualidad. Dahil dito, itinatag ang mga Adventist na paaralan, kolehiyo, at unibersidad sa buong mundo. Ang mga institusyong ito ay hindi lamang nagtuturo ng akademikong kaalaman, kundi nagbibigay diin din sa praktikal na kasanayan, misyon, at paglilingkod sa kapwa. Ang kanyang mga pananawagan ay nagbigay ng malinaw na direksyon sa kung paano dapat hubugin ang susunod na henerasyon ng mga lider at manggagawa para sa simbahan. Sa kabuuan, ang mga pananawagan ni Ellen White ay nagsilbing blueprint para sa pag-unlad ng Seventh-day Adventist Church. Sa pamamagitan ng kanyang mga sinulat, ang isang maliit na grupo ng mga mananampalataya na nabigo sa Great Disappointment ay naging isang pandaigdigang kilusan na may malinaw na misyon, malalim na doktrina, at matatag na istruktura. Ang kanyang papel bilang isang propeta ay hindi lamang sa paghula ng hinaharap, kundi sa pagbibigay gabay sa mga tao kung paano mamuhay ng may layunin at pag-asa. Ang kanyang legacy ay patuloy na nakakaapekto sa milyon-milyong buhay hanggang sa kasalukuyan. Hindi nagtagal, naging malinaw na ang boses ni Ellen White ay hindi lamang para sa mga nagsisimula pa lamang na komunidad ng Seventh-day Adventist. Ang kanyang mga mensahe ay kailangang marinig ng mas maraming tao sa iba't ibang sulok ng mundo. Dahil dito, ang kanyang panulat ay naging isa sa pinakamalakas na instrumento sa pagpapalaganap ng ebanghelyo. Nagsimula siyang magsulat ng mas detalyado tungkol sa kanyang mga pananawagan at sa mga aral na natanggap niya na nagbunga ng mga aklat na nagkaroon ng malalim na epekto sa milyon-milyong buhay. Ang kanyang mga akda ay sumasaklaw sa malawak na hanay ng mga paksa, ngunit ang isa sa pinakamahalaga ay ang The Great Controversy. Sa aklat na ito, ipinakita niya ang matagal ng labanan sa pagitan ni Kristo at ni Satanas, mula sa pagbagsak ni Lucifer sa langit hanggang sa nalalapit na pagbabalik ni Jesus. Nagbigay ito ng mas malawak na pananaw sa kasaysayan ng simbahan at sa mga propesya ng Biblia na nagpaliwanag sa mga pinagmulan ng iba't ibang denominasyon at ang kanilang papel sa huling mga araw. Ang aklat ay nagbigay linaw sa mga komplikadong isyu at nagbigay ng pag-asa sa mga mambabasa na nagbibigay diin sa tagumpay ni Kristo sa huli. Ang serye ng The Conflict of the Ages na kinabibilangan ng The Great Controversy ay naging isang mahalagang bahagi ng panitikan ng simbahan, hindi lamang sa Estados Unidos na natili ang kanyang misyon. Nakita ni Ellen ang pangangailangan na maglakbay at personal na dalhin ang mensahe sa iba pang mga bansa. Sa loob ng maraming taon, siya ay naglakbay sa Europa at Australia. Sa kanyang paglalakbay, nagbigay siya ng mga sermon, sumulat ng mga artikulo, at nagtatag ng mga institusyon. Sa Australia halimbawa, siya ay nagtatag ng Avondale College na naging modelo ng Adventist na edukasyon sa buong mundo. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng inspirasyon at lakas sa mga lokal na mananampalataya na nagpapalakas sa paglago ng simbahan sa mga bagong teritoryo. Gayunpaman, sa paglaki ng kanyang impluwensya, lalo ring lumakas ang pagtutol. Marami ang nagdududa sa kanyang awtoridad at sa kanyang mga pananawagan. Siya ay tinawag na isang impostor at ang kanyang mga sulatin ay sinasabing may mga pagkakamali. Ngunit sa bawat pagsubok, ipinagtanggol siya ng kanyang mga taga-suporta at ng mga bunga ng kanyang gawain. Ang kanyang mga sulatin ay patuloy na nagbibigay ng inspirasyon at ang mga institusyong kanyang tinatag ay nagpapatunay sa kanyang mga pananawagan. Hindi siya kailanman naghangad ng kapangyarihan o kayamanan. Sa halip, ang kanyang buhay ay nakatuon sa paglilingkod sa Diyos at sa kapwa na nagiging inspirasyon sa mga naniniwala. Ang kanyang papel bilang messenger of the Lord ay nagpapatunay na ang isang ordinaryong tao ay maaaring maging boses ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga aklat, tulad ng Steps to Christ, The Desire of Ages, at The Ministry of Healing, na akses ng milyon-milyong tao ang malalim na espiritual na aral
at praktikal na payo sa pamumuhay. Ang kanyang panulat ay nagturo, nagbigay diin sa moralidad, at nagbigay linaw sa mga doktrina ng simbahan. Ang kanyang legacy ay patuloy na nananatili sa bawat aklat na kanyang isinulat, sa bawat institusyong kanyang tinatag, at sa bawat buhay na kanyang naantig. Habang lumalaki ang impluwensya ni Ellen White at ng Seventh-day Adventist Church, dumarami rin ang mga pagsubok na kanilang kinaharap. Ang mga hamon ay hindi lamang galing sa labas ng simbahan, kundi pati na rin sa loob. Ang pagiging isang propeta ay hindi madali, lalo na kung ang iyong mga mensahe ay humihingi ng malalaking pagbabago sa pamumuhay at paniniwala. Ang mga pananawagan ni Ellen ay madalas na nagdudulot ng kontrobersya at nagiging sanhi ng mga debate sa mga miyembro. Isa sa mga pinakamalaking issue ay ang doktrina ng kalusugan. Ang kanyang mga payo tungkol sa vegetarianismo, pag-iwas sa kape, tsaa, at tabako ay bago at radikal sa panahong iyon. Maraming miyembro ang nahirapang tanggapin ang mga ito. Ang iba ay nagtatalo na ang kalusugan ay isang personal na usapin at hindi dapat maging bahagi ng doktrina ng simbahan. Gayunpaman, patuloy na iginiit ni Ellen ang kahalagahan ng pag-aalaga sa katawan bilang isang espiritual na tungkulin. Ipinakita niya na ang kalusugan ay mahalaga sa paghahanda para sa pagbabalik ni Kristo, at ang malusog na katawan ay nagpapahintulot sa atin na maglingkod sa Diyos ng mas epektibo. Sa huli, ang kanyang mga pananawagan ay nagpatatag sa paniniwala na ang kalusugan ay isang mahalagang bahagi ng kabuuang mensahe ng Ebanghelyo. Bukod pa rito, naharap din si Ellen sa mga kritisismo tungkol sa kanyang orihinalidad bilang manunulat. Mayroong mga paratang na kinopya niya ang ilang bahagi ng kanyang mga aklat mula sa ibang mga manunulat. Ito ay isang matinding pag-atake sa kanyang kredibilidad bilang isang propeta. Sa mga panahong iyon, ang karaniwang gawain sa pagsusulat ay ang paghiram ng ideya at parirala mula sa iba. Ngunit ang mga kritiko ay ginamit ito upang sirain ang kanyang reputasyon. Ngunit sa paglipas ng panahon, ipinakita ng masusing pag-aaral na ang kanyang mga sulatin ay may sariling, kakaibang pananaw at nagbigay ng bagong kahulugan sa mga ideyang hiniram niya. Ang kanyang mga taga-suporta ay iginiit na ang kanyang papel ay hindi upang maging isang orihinal na manunulat sa bawat salita, kundi upang maging isang tagapagdala ng mensahe ng Diyos na nagbibigay liwanag sa mga kasalukuyang kaalaman. Ang kanyang personal na buhay ay puno rin ng pagsubok. Ang pagkamatay ng kanyang asawang si James White ay isang matinding dagok. Si James ay naging kanyang kasama sa misyon, taga-suporta at editor sa loob ng maraming taon. Ang kanyang pagkawala ay nag-iwan ng isang malaking puwang, ngunit hindi ito naging dahilan upang tumigil siya sa kanyang gawain. Sa kabila ng kalungkutan, nagpatuloy siya sa pagsusulat at paglalakbay. Ang kanyang tibay ng loob at pananampalataya ay nagbigay inspirasyon sa maraming tao. Sa kabila ng lahat ng mga pagsubok na ito, naging matatag si Ellen White. Ang kanyang mga sulatin ay patuloy na nagbigay gabay at direksyon. Ang mga hamon na kanyang hinarap ay nagsilbing pagkakataon upang lalo pang magpatatag sa pundasyon ng Seventh-day Adventist Church. Sa bawat kontrobersya, lalo lamang naging malinaw ang kanyang mga mensahe. Ang kanyang buhay ay isang patunay na ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi nagtatapos sa harap ng pagsubok, bagkus, lalo pa itong lumalakas sa gitna ng mga hamon. Ang kanyang legacy ay hindi lamang sa mga aklat na kanyang isinulat, kundi sa tibay ng pananampalataya na kanyang ipinamalas.